Magandang araw pong muli sa ating lahat at dito na naman pa tayo sa Untahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong naging anunsyo na naman ni BP Sara na hindi siya dadalo sa SONA ng Pangulo sa July 22. At tingnan po natin yung mga naging reaksyon ng mga kaalyado ng Pangulo at yung mga medyo naguguluhan sa nangyari sa sinabi ni BP. Ito po yan. Muatan ka sa SONA. Muatan ka sa SONA. Yes or no? Sa SONA? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. So yan po ang naging pahayag ng ating Vice Presidente at ang sabi pa niya, tinatalaga daw niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. At tingnan po natin ang naging epekto nito at naging reaksyon ng mga kaalyado ng Pangulo. Ito po yung una. Ako personally kasi alam mo yung pamilya ni BP. Siya po si Reginald Velasco, House Secretary General. Biro So ang tingin ko biro lang yun because under our laws, wala or our constitution, the succession is already provided for in the constitution. So yan po ang kanyang naging pahayag at para po sa kanya, nagbibiro lang si Vice Presidente. At wala daw po sa constitution natin na may ganyan, na may designated survivor. At ito naman po ang sinasabi ni Colmenares. So there's no such thing as designated survivor. Maraming mensahe yun. Yung isang mensahe doon, para sa akin, hindi siya naniniwala sa i-report ng presidente sa SONA. At may disagreement siya doon sa mga i-claim na achievement ng Marcos administration. And secondly, complete break na yon sa anumang alyansang nagkaroon sila. So yan po naman ang naging pahayag ni Colmenares na ang hindi raw pagdalo ni BP Sara sa SONA ay dahil sa mayroon siyang hindi gusto doon sa mga sasabihin ng Pangulo na kanyang mga naging accomplishment sa kanyang panunungkulan. At pangalawa daw, total ano daw po yan, tuluyan ang pagkalas ni Sara sa kung anumang unity meron sila. Ito pong si Colmenares, medyo parang huli sa balita. Kasi matagal nang sinabi ni Sara, siguro ilang linggo na wala na yung unity. At yung unity na yun ay noon lamang panahon ng eleksyon. So yun pong sinasabi niyang total na pagkalas ay matagal na pong ginawa ng ating Vice Presidente. At yun pong sinasabi niya namang disagreement sa sasabihin ni Marcos ay totoo po yun. Dahil sa ngayon, wala naman talagang nagugustuhan siguro si BP sa mga pinagagawa ng ating Presidente. So ituloy po natin yung iba pang nagkomento. So, ayan po naman ang naging komento ni Tulpo, si Ben Tulpo yata ito, tungkol dun sa sinabi ni BP Sara. Ito po, basahin natin. Tulpo, ipinadadakip si BP Sara dahil krimen daw ang pagiging designated survivor nito. Yun po ang sinasabi ni Tulpo na para sa kanya ay kasalanan yung pagsasabing siya ay designated survivor. Ituloy muna po natin doon sa iba pang nagsabi ng kanilang mga reaksyon. Ito naman po yung naging reaksyon ni Senior Deputy Speaker ng Pampanga Hatter District, si Aurelio Dong Gonzales Jr. Say that Vice President Sara Duterte jokes that something fatal might happen to President Marcos during his State of the Nation address on July 22. Warrant daw po ito sa isang investigasyon.
Ang sinasabi po niya, may masama raw mangyayari sa Pangulo na alam ni BP Sara. So yan naman po yung kanyang reaksyon. Mayroon pa pong isa, tignan pa po natin ito. So heto naman po yung naging reaksyon ng pinaka-paboritong pinsan ni Marcos. Ito po si Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez underscored the crucial opportunity that Vice President Sara Duterte will miss should she push through with her plan to escape this year's State of the Nation address. So para po sa paningin ni Romualdez, mamimiss daw po ni Sara yung mga bagay na nagpapakita ng unity kung itutuloy niya yung pag-absent doon sa zona ng Pangulo. Nauna po dyan, yun pong tatlong dating Vice Presidente, si Jojo Marbinay, si Noli De Castro, at saka si Leni Robredo ay nagpasabi na rin na sila ay hindi attend. Sa ngayon po, ito ngayon ang medyo mainit na issue. Sa simpleng pagpapaalam ni BP Sara na hindi siya dadalo sa zona, halos nabulabog na naman yung Kongreso at maging sa Senado. Balikan po natin yung sinasabi ni Velasco. Ang sabi po niya ay ito ay isang biro. Samantalang si Colmenares, yun daw ay pagka-disgusto o pagka-disagree dun sa mga sasabihin at na accomplishment ni Bongbong Marcos. Dito naman po kay Suarez, ito daw po ay isang krimen dahil parang may alam si Sara na mangyayaring masama sa Pangulo, samantalang si Tulfo, si Ben Tulfo, gusto naman niyang ipadakip si Sara Duterte. Tapos ito namang si Romualdez, ito na ngayon, crucial daw para kay Sara kung hindi siya hatid. Nauna po dyan si Trillanes, gusto naman niyang ipa-impeach si Sara Duterte. Balikan po natin yung sinasabi ni BP Sara na siya ay designated survivor. Ang pagka-analisa ko po rito ay ganito. Simula po kasi sa unang araw ng panunungkulan ni BP, talagang pinasan niya yung mga tungkulin bilang Vice Presidente at saka yung pagiging membro niya ng cabinet ni Bongbong Marcos. At sa katunayan, yung departamento lang niya sa DepEd at saka yung sa opisina ng Vice Presidente ang nagkaroon ng magandang tatak sa mga tao. Kumbaga, ito lang mga ahensya na ito ang talagang pinuri ng mga tao at pinagtiwalaan. Bukod dito, yung iba lagpak na. So, kaya yung mga hindi kaalyado ng mga Duterte, nag-umpisa silang humanap ng paraan kung paano ibabagsak si Sara Duterte at pati na yung kanyang kapatid at saka yung ama. So naumpisahan po yan doon sa binutasan si Sara doon sa confidential fund na 11 araw lang daw nagastos. So nagumpisa po yan lahat doon. Tapos nagpapalabas sila ng mga record na nagsasabi na outdated yung ating mga estudyante sa Southeast Asia. Kung tutuusin ay matagal nang lumabas yung report na yan. So, kumpara po kay Leni Robredo, kasi po may isang report din na sinasabi na si Leni Robredo daw talaga ang designated survivor. Kasi sa buong panahon ng panunungkulan niya na Vice Presidente ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala po talaga tayong natatandaang bagay na
sama silang itaguyod. Kasi po, simula sa umpisa, anti-Duterte naman talaga si Robredo at hindi naman talaga niya ginawang tulungan si Pangulong Duterte na ayusin yung gobyerno. Kumbaga, si Leni ang ginawa, puro rin paninira at saka yung mga walang kakwenta-kwenta niyang programa. Ngayon, dito naman kay Sara Duterte, itong pagsasabi niyang siya ay designated survivor, ang tingin ko dito, gusto lang niyang iparamdam kay Bongbong Marcos at sa administrasyon ni Marcos, sa kanyang mga alyados, na kaya niyang tumayo, kaya niyang itaguyod yung kanyang opisina, at kaya niyang gawin yung kanyang tungkulin nang hindi siya umaasa sa ibang grupo. Kasi kung tutusin, sa dami ng paninira, sa dami ng mga peking balita na lumabas, andito pa rin siya at talagang gusto ng mga tao. So yun po palagay ko yung gustong sabihin ni BP Sara, na siya ay designated survivor at kahit paanong gawin ng mga kalaban niya sa politika, kahit anong paninira, tatayo siya at tatayo at gagawin niya ng maayos yung kanyang tungkulin. Ang nakakatawa lang po dito, dahil na-timingan na naman na may SONA, talagang ang laking epekto nito sa administrasyon ni Marcos. Unang-una po, yung mga dignitaries na taga-ibang bansa, medyo mag-iisip sila at hindi naman maiiwasan sa bilis ng social media, so makakarating sa kanila yung mga rason. So yan po ay magiging kawalan sa parte ni Bongbong Marcos. At isa pa po, yung sinasabi ni Colmenares kanina, na mayroong hindi gusto si Sara doon sa mga sasabihin ni Bongbong sa kanyang SONA, palagay ko yun ang totoo. Kasi ano ba naman talaga ang nagawa ng administrasyong Marcos sa gobyerno? Una, yung agrikultura natin, sad-sad hanggang ngayon. Yung presyo ng bilihin, ang taas. Yung ang inflation, ang taas. Although mayroong mga report silang inilalabas na bumaba na raw yung inflation. At ito nga, mayroong report ngayon na bumaba na raw yung unemployment at sinasabi pa na dahil sa turismo ay nasa 6 na milyong Pilipino ang nabigyan ng trabaho. So kung susuriin po natin ito, parang wala naman tayong napapansin. Tapos itong si Marcos ngayon, kaliwat kanan ang paglabas niya ngayon papunta sa mga probinsya para mamigay ng ayuda at paniwalain yung mga tao na may intensyon ang gobyerno na itaguyod yung kanilang kabuhayan. At matatawa po kayo kasi nagpapalitan lang silang dalawa ni Martin Romualdez sa pagpapaayuda. Pero kapuna-puna rin, sabay din sila kung magpakita ng pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Si Marcos may concert sa palasyo at nagpapapalahaw din sa pagkanta. Samantalang si Romualdez sa piyesta ng Tacloban may pakarosa, puno ng ilaw, namamato ng mansanas. Ito pong mga ganitong pangitain o ganitong ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno ay hindi po maiintindihan ng mga tao. Lalo pat pagkatapos ng mga ganitong palabas, may mga magreklamo na hindi sila nababayaran ng husto at mayroong problema. Yung ayuda, bago makarating dun sa tao, nabawasan na. So ito pong pag-skip ni Sara Duterte sa SONA ay sinyalis po ito talaga
na tatayo siya sa ayon sa kanyang kakayahan at sa kanyang abilidad para itaguyod ang kanyang departamento. At maaasahan din po natin sa ngayon na magiging kritiko ito ng administrasyong Marcos. At yan po ay isang medyo malaking epekto sa kanya. Kasi sa totoo lang, hanggang sa ngayon si Sara ang most trusted na opisyal ng gobyerno. So itong pagkakataon na ipinakita na niya na hindi na niya kaya ang sakayan pa o tanggapin pa yung ginagawa ng ating mga opisyal na panggugoyo o pangluloko sa mga tao, ito ay medyo hindi magiging maganda ngayon para sa administrasyon. Lalo na po may mga kilos ang Pangulo o kung hindi man sa Pangulo nang galing sa kanyang asawa na may mga bagay na pinagagawa, lalo na itong kung natatandaan nyo, itong biglang pagpapalit ng 19 na pulis commander sa Davao, medyo naging isang hindi magandang issue para sa administrasyong Marcos. So ito pong ginagawa ni Sara ngayon na pagsasabing siya ay designated na survivor, ito po ay hindi biro. Ang tingin ko rito, ito ay umpisa na po na ipinakikita ni Sara kung ano ang hindi niya gusto sa gobyerno. At sa tingin ko, mas lalo pang magugulo ngayon ang mga politikong kaalyado ng Pangulo, kasi basta kapag nag-umpisa si Sarang isiwalat yung mga kabulastugan ng gobyerno na ito, talagang magugulantang sila. So yan po yung aking pag-aanalisa dito. So kayo po mga kababayan, ano po yung masasabi nyo? Hanggang dito na lamang po ako at paki-like and subscribe na lamang po. Maraming pong salamat.